Katulad ng ibang anime, ang Hunter x Hunter ay meron ding mga labang tumatak sa maraming manonood. Pero iba sa mga pangkaraniwang kwento, ang laban sa Hunter x Hunter ay kadalasang umiikot sa diskarte, karanasan, talino at emosyon. Ito ang rason kaya napakasarap panoorin ng mga fight scenes ng Hunter x Hunter. Sa buong istorya, hindi na mabilang ang mga duelo at paghaharap na napanood natin. Kaya sa video na ito, iisa-isahin ko sa inyo ang 10 labang sa tingin ko ay pinakamaangas, pinaka hindi malilimutan, at pinakamalaki ang impact sa istorya. Mag-uumpisa tayo sa top 10 pababa hanggang makilala natin ang labang nakakuha ng top 1 fight sa Hunter x Hunter. Top 10. Killua vs. Yuppie. Ang isa sa mga labang pinakapinonood sa Chimera Anti-Extermination Arc ay naganap sa pagitan ng ating bida na si Killua at ng Royal Guard na si Yuppie. Sa labang ito natin lubos na nakita kung gaano kaangas at kapanganib si Killua habang gamit ng kanyang Nen ability na Godspeed. Ang kakayahang nabuo matapos pagsamasamahin ng batang assassin ng kanyang bilis, talino at karanasan sa pagkipaglaban. Hindi mahawakan ni Yuppie si Killua, samantalang ang ating bida ay nakapagbitaw na sa Royal Guard ng sangkaterbang suntok na may kasamang kuryente. Hindi man natalo ni Killua si Yuppie sa palakasan, malinaw kung paano niya inutakan at kinontrol ang laban. Ginamit niya ang kanyang bilis at diskarte para i-delay si Yuppie. Patunay na matured na si Killua bilang isang strategist at hindi na lang basta assassin na umaasa sa instinct. Ganun pa man, nasa huling spot ng ating listahan ng paghaharap ng dalawang malakas na karakter dahil sa kabila ng lahat ng ipinakitang galing at angas ni Killua, nasayang o walang pinatunguhan ng mga ginawa niya sa labang ito sapagkat sa bandang huli, nanalo pa rin si Yuppie laban sa mga hunters kaya hindi tuluyang nagbunga ang sakripisyo at risk na ginawa ni Killua. Oo, isa ito sa pinaka-cool na laban sa Hunter x Hunter pero mananatili itong nasa huling pwesto, hindi dahil mahina ang laban, kundi dahil hindi nito nabago ang resulta ng digmaan ng mga hunters sa Chimera Ants. Top 9. Dodgeball Game. Ang isa sa pinakakakaibang laban sa ating listahan ay ang larong dodgeball na naganap sa Grid Island. Humanga ako mga idol sa pagiging malikhain ni Togashi sa pagpapakita na hindi lamang sa suntukan o patayan makakabuo ng tensyon ng isang kwento. Minsan, maidadaan din ito sa pamamagitan ng laro. Bago pa man mag-umpisa ang dodgeball game, pinakita na ni Razor ang kanyang pagiging mapanganib sa pamamagitan ng kanyang 14 Devils at ng kakayahang makalikha ng mga bolang gawa sa Nen. Nagpuwersa ito sa ating mga bida na gamitin ang kakayahan ng bawat isa para manalo. Ang dodgeball game ang pinaka nagpamalas ng teamwork sa lahat ng labang naganap sa kwento. Lahat ng miyembro ng grupo ng ating mga bida ay may ambag. Si Killua ang nakaalalay bilang suporta, si Hisoka naman ang nakapwesto sa pagkontrol ng bola, at si Gon ang nakatalaga sa lakas at opensa. Kung hindi dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi nila magagawang matanggal sa game ang mga maaasahang na enemies ni Razor o masalo ang bumubulusok na bolang pinapakawalan ng Game Master. Kaya sobrang nakakabilib ang pagkapanalo ng ating mga bida sa game. Nasa rank 9 lamang ang dodgeball game dahil kahit isa ito sa pinakakakaibang laban ng kwento, wala itong masyadong malaking impact sa istorya o sa ating mga bida. Hindi ito bumuo ng character development o nagbigay ng bagong pananaw sa ating mga bida. Kumbaga isa lamang itong side quest sa loob ng isang game at hindi kabilang sa mga labang may malaking ambag sa istorya. Top 8. Gon vs. Gentru. Ang isa pang duelong nakapasok sa ating listahan ay ang laban ng ating bida na si Gonfrix at ang pangunahing kontrabida ng Grid Island Arc na si Gentru. Nasama ito sa ranking dahil perpektong pinapakita ng labang ito ang pagiging kakaiba ng Hunter x Hunter kumpara sa ibang anime series. Mas nakasentro ang Hunter x Hunter sa strategy kaysa sa raw power, na hindi porket mas makapangyarihan ka ay ikaw na ang mananalo kontra sa isang karakter na mas handa sa'yo. Alam ni Gon na dehado siya kontra kay Gentru pagdating sa Nen, kaya imbis na umasa sa kanyang lakas, dumating siya sa laban bitbit ang isang pinaghandaang plano. Ito ang planong nangangailangan ng kanyang pagsasakripisyo at determinasyon. Hinayaan ni Gon na mawasak ni Gentru ang kanyang mga kamay para lamang makapagbigay dito ng mas masakit na pinsala. Nagpapakita ito ng pagkatao ni Gon bilang isang karakter na handang wasakin ang kanyang sarili, makuha lamang ang kanyang gusto. Foreshadowing sa mas madilim na landas na pipiliin ni Gon sa mga susunod na kabanata ng kwento. Ito ang rason mga idol kung bakit nasa top 8 lamang ng ating listahan ng labang ito. Dahil dito pa lamang nagsisimulang lumabas ang pagkatao ng ating bida. Hindi pa ito ang laban kung saan malalaman natin kung anong klaseng bata si Gon.
sapagkat ang labang ito ay makikita pa lamang natin sa mga susunod na kabanata ng istorya. Top 7. Gon vs Hisoka. Ang napunta sa ikapitong pwesto ay ang isa sa mga mainit na labang naganap sa Heaven's Arena. Ito ang paghaharap ng dalawang hunters na sila Gon at Hisoka. Sa labang ito, hindi natin makikita ang isang deathmatch kung saan kailangan may isang karakter na mamatay. Ganun pa man, napakahalaga ng duelong ito sa paghubog ng karakter ng ating mga bida. Para kay Gon, ang laban na ito ay isang challenge sa kanyang sarili. Kailangan niyang mabawi ang kanyang dignidad na tingin niya ay kinuha ni Hisoka matapos siyang tulungan nitong makapasa sa ika-4 na phase ng Hunter exam. Hindi ito kayang tanggapin ni Gon kaya ginusto niyang harapin si Hisoka para patunayan na hindi siya mahina at isa siyang ganap na hunter na marunong lumaban gamit ang nen. Malayong malayo ito sa layunin ni Hisoka dahil ang rason lamang kaya hinarap ng hunter ang bata ay para maligayahan o magparaos. Gusto niyang damhin ang malaking potensyal ni Gon at mangyayari lamang ito kung magtutuo sila. Nagawa ni Gon na makapagbigay ng napakalakas na pagsuntok kay Hisoka. Nagbigay ito ng karapatan kay Gon para maibalik ang badge ng kapwa hunter at makuha niya muli ang dignidad na nawala sa kanya. Natalo si Gon sa labang ito. Pero hindi na ito mahalaga dahil sa bandang huli napatunayan niya pa din ang kanyang lakas kay Hisoka. Top 6. Chrollo vs Zeno at Silva. Ang laban ni Chrollo kontra kay Zeno at Silva ang isa sa mga labang perpektong na choreograph sa manga at anime. Pinapakita nito kung paano magtuo sa mga karakter na merong kabihasaan sa mano-manong pakikipaglaban at nagtataglay ng nag-uumapaw na nen. Sigurado ako, nadama nyo din ang gigil ni Zeno noong nagbitaw siya ng sunod-sunod na pagsuntok. Alam ko na napabilib din kayo ni Silva matapos siyang magpakawala ng malalakas na pagsipa. At nakatitiyak akong napahanga din kayo ni Chrollo noong iwinasiwas niya ang kanyang espesyal na kutsilyo para sugatan ng mga Zoldyck. Sobrang tensyonado ang labang ito dahil ang tanging alam lamang natin noon ay pare-pareho silang malakas. Pero hindi tayo sigurado kung sino sa kanila ang mananaig sa bandang huli. Lalo pang tumindi ang tensyon noong nag-umpisa na ang tatlong karakter na gumamit ng kanilang mga nen abilities. Dito natin unang nakita ang Dragon Lance na Zeno at ang mga nen orbs na nalilikha ni Silva. Samantalang ito ang unang pagkakataong nasaksihan natin si Chrollo na gamitin ang kanyang nen ability mula sa pagbubukas ng libro hanggang sa pagpapalabas ng abilidad na kakanakaw niya pa lamang. Hindi nagsayang ng oras ang tatlo sa paggamit ng kanilang mga nen abilities kaya masyadong mabilis sa mga pangyayari. Sa katunayan, 4 na minuto lamang ang itinagal sa episode ng kanilang laban pero punong-puno ito ng aksyon at bakbakan. Ang rason lamang siguro kung bakit ko nilagay sa ika-6 na pwesto ang labang ito imbes na mas mataas ay dahil kahit sobrang angas ng engkwentro ng tatlo, walang personal na galit na nagtutulak sa laban. Yung tipong masasabi mo na gusto mo manalo ang Zoldyck dahil dinukot ni Chrollo ang isa sa mga anak ng pamilya. O gusto mong manalo ang leader ng Phantom Troop dahil pinaslang ng Zoldyck ang isa sa mga miyembro ng grupo. Walang ganito, hindi ito ang kanilang layunin. Tanging trabaho, misyon at profesional na tungkulin lamang ang habol ng mga Zoldicks. Samantalang ang layunin lamang ni Chrollo ay mapatagal ang duelo hanggang sa matapos ang kanyang naunang plano. Top 5. Phantom Troop vs Chimera Ant. Upang maprotektahan ang Meteor City, nagtungo ang ilan sa mga miyembro ng Phantom Troop sa lungga ng mga Chimera Ants na binuo ng mga halimaw sa syudad. Ito ang naging mitya para maglaban ng dalawang grupo. Umabot sa 2 episodes ang paghaharap ng Phantom Troop at ng mga Chimera Ants idol, kaya maayos na naikwento ng episode ang aksyon sa bawat isang laban at mas nakilala natin ang mga miyembro ng Phantom Troop. Sa mga labang ito, nalaman natin kung bakit sumali si Kaloto sa Phantom Troop, kung ano ang tinatakpan ng benda ng katawan ni Bonolinov at kung gaano kalaki ang gagamba ni Shizuku. Bukod dito, sa laban din ng Phantom Troop kontra sa mga Chimera Ants, ating nasaksihan kung ano-ano ang kanilang mga nen abilities. Ang Reaper Cyclotron ni Finks, ang Battle Cantabile ni Bonolinov, ang Dance of the Serpent's Bite ni Kaloto, at ang Rising Sun ni Phaeton. Walang tapon sa animation ng mga nen abilities na ito at sobrang angas ng paraan ng pag-introduce dito ng kwento. Ang matindi pa, ginamit ng Phantom Troop ang mga malulupit na nen abilities na ito sa mga pinakakasuklam-suklam na Chimera Ants. Ito ang grupo nila Zazan, ang parehong grupong pumaslang sa grupo ni Pokel at Ponzu. Sobrang satisfying makita ang takot nilang mga mukha, marinig ang pagsigaw nila dahil sa sakit, at mapanood ang unti-unti nilang pagkamatay sa laban nila kontra sa Phantom Troop. Ito ang pinakadahilan
kaya napasok ang labang ito sa top 5 ng ating listahan. Top 4. Kurapika vs Uvogin. Ang isa sa hindi malilimutang laban na naipakita sa Hunter x Hunter ay ang duelo sa pagitan ng ating bida na si Kurapika kontra sa may pinakamalakas na pisikal na kakayahan na miyembro ng Phantom Troop na si Uvogin. Ang laban ng dalawa ay hindi lamang pagalingan sa paggamit ng nen. Ito din ang isa sa maayos na nagpapakita ng paghihiganti sa anime. Simula noong nalaman ni Kurapika na pinaslang ng Phantom Troop ang kanyang buong angkan, pinalakas niya ang kanyang sarili at bumuo siya ng isang malakas na nen ability na nakadesenyo para kalabanan ng mga magnanakaw. Bawat kadena na kanyang ginagamit, bawat limitasyong nilikha niya sa kanyang sarili, at bawat panganib na hinaharap ni Kurapika ay nakatuon lamang sa isang layunin. At ito nga ay ang paghihiganti para sa kanyang angkan. Sakto namang ang unang spider na kinalaban niya ay si Uvogin, ang miyembrong nagre-representa sa mga katangiang pinapaniwalaan ni Kurapikang meron ng Phantom Troop. Ito nga ang kalupitan, kayabangan at ang kawalan ng pake sa mga buhay na pinapaslang nila. Sa laban ng dalawa, nagawa ni Uvogin na makapagbitaw ng mga malalakas na pagsuntok kay Kurapika, pero talagang pinagandaan ng Hunter ang duelo kaya hindi lamang niya nabaliwala ang pag-atake ni Uvogin. Naigapos niya pa ito gamit ang kanyang Changel. Nagbigay ng kalayaan kay Kurapika na i-torture ang magnanakaw para kumuha ng impormasyon. Pero hindi napasuko ng Hunter si Uvogin. Naghimo kay Kurapika para tapusin niya ito gamit ang Judgment Chain. Hindi nagkaroon ng kasiyahan ng ating bida sa pagpaslang kay Uvogin. Ganun pa man, ang dahilan kaya napunta sa top 4 ang labang ito ay dahil hanggang ngayon ay nakakaapekto pa din ang kinahinatnan ng duelo sa ating mga karakter. Si Kurapika ay lalong umikli ang buhay matapos ang laban, hindi lamang dahil sa kanyang panata, kundi dahil sa kagustuhan pa din ni Chrollo na ipaghiganti ang mga namatay nilang miyembro. Kapag nagkataong nagkita ulit si Kurapika at ang Phantom Troop, tiyak na madadagdagan ulit ng maangas na laban ng Hunter x Hunter. Top 3. Meruem vs Netero. Si Netero ay kinilalang pinakamalakas na nen user, samantalang si Meruem naman ay isinilang bilang pinakamalakas na Chimera Ant. Pareho silang malakas, pero sa laban ng dalawa, ating mas naintindihan kung paano nila naabot ang ganitong klaseng level ng kapangyarihan. Si Meruem ay merong nag-uumapaw na lakas, hindi masukat na talino at walang kapantay na kapangyarihan. Ipinanganak siyang nangingibabaw ang kakayahan at napapalago niya habang natututo siya, hindi dulot ng pagsumikap. Ito ang pagkakaiba niya kay Netero mga idol, sapagkat ang lakas ng matanda ay resulta ng maraming dekadang disiplina, paghihirap at debosyon. Ang kakayahan niya ay natural at hindi na ipamana, kaya alam niya ang kanyang limitasyon at may kutob siyang hindi siya mananalo kay Meruem sa pisikal na duelo. Maging ang kanyang pinakamalakas na teknik na 100 type Guanyin Bodhisattva ay hindi umobra sa tindi ng kakayahan ni Meruem. Sa kabila nito, hindi sumuko si Netero at hindi niya tinanggap ang alok ng hari ng mga Chimera Ants na kasunduan. Tinuloy niya ang laban hindi na para manalo, kundi para ipakita ang pagtutol ng buong sangkatauhan sa mga Chimera Ants. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng Poor Man's Rose, ang bombang nalikha dahil sa kasamaang tinataglay ng mga tao at nagpapatunay na mas pipiliin ng tao mawasak ang lahat ng bagay sa mundo kaysa matalo. Sa bandang huli, nasabugan ng bomba si Meruem, pero muli siyang nabuhay bilang isang bagong nilalang na marunong ng maawa, magsisi, magpatawad at umibig. Kung sino pa ang halimaw, yun pa ang mas naging tao, samantalang ang mga tao ay pinatunayan ang kanilang pagiging halimaw. Top 2. Hisoka vs Chrollo. Ang laban sa pagitan ng Hunter na si Hisoka at ng magnanakaw na si Chrollo ang isa sa mga matagal na inabangang laban sa kwento at hindi tayo binigo ni Togashi noong ipinakita na niya ito sa atin dahil sobrang angas ng aksyon at eksena sa paghaharap na ito. Dumating si Chrollo sa Heaven's Arena, dala-dala ang kasiguruduhan na mananalo siya sapagkat siya ang pumili sa lugar na ito para maging venue ng kanilang duelo. Nangolekta din siya ng sangkaterbang nen abilities at ginamit niya ang mga nen abilities na ito sa lugar para baguhin ang arena at gawin itong isang sandata. Hindi gusto ni Chrollo masiyahan sa laban sapagkat bonus na lamang ito. Ang talagang kanyang plano ay manalo sa kahit na anong paraan. Sa kabilang banda naman ay si Hisoka na gusto lamang masarapan. Ang gusto ng Hunter mga idol ay isang patas at nakakasabik na laban sa pagitan lamang nila ni Chrollo. Sa kasamaang palad, ipinagkait ito sa kanya ng leader ng Phantom Troop.
Sa kabuuhan ng laban, puro pagsabog, human puppets, at peking krolo lamang ang nakaharap ni Hisoka at sobrang nasubukan ng kanyang kakayahan sa mga ito, kaya dumating sa puntong hindi niya nakinaya. Sa unang pagkakataon, ang matinding kagustuhan ni Hisoka sa away at kaguluhan ay naging kanyang kahinaan. Bukod sa tindi ng duelo ng dalawang non-users, ang nagpasok sa labang ito sa top 2 spot ng ating listahan ay ang naging epekto nito sa mga karakter kahit tapos na ang laban. Natalo si Hisoka hindi lamang dahil sa masakit na estratehiya, kundi pati na din sa kahiyahiyang pamamaraan. Kaya imbes na tumigil sa kanyang pagkatalo, ginamit niya ang kanyang ikalawang buhay na kaloob ng post-mortem nen para baguhin ang kanyang batas sa pakikipaglaban. Simula ngayon, hindi na siya naghahanap ng patas at marangal na laban. Bagkus, ginusto na ni Hisoka ang ubusin ng Phantom Troop kahit kailan o kahit saan niya naisin. Si Krollo naman ay nanalo pero hindi siya nakaramdam ng tagumpay dahil napaslang ni Hisoka ang kanyang dalawang kaibigan. Bagay na hindi mangyayari kung nagtagumpay siya sa pagtapos sa Hunter. Nagdulot ito para lalong kamuhian ni Krollo si Hisoka at ipinangakong papaslangin ito ng tuluyan. Ang laban ng dalawang malakas na karakter mga idol ay nagpapatunay na ang pagkapanalo ay hindi ang pagtatapos ng kwento. Minsan umpisa ito ng sunod-sunod na kamalasan. Top 1. Gon vs P2. Ang laban na nakakuha ng unang pwesto ng ating listahan ay walang iba kundi ang laban sa pagitan ng ating bida na si Gon Freaks at sa Royal Guard na si Nefer P2. Ito ang labang tumatak sa isipan ng lahat ng mga tagahanga ng Hunter x Hunter. May tatlong dahilan na kung pinagbasihan mga idol kung bakit ko inilagay sa unang pwesto ang paghaharap nila Gon at P2. Una ay dahil kahit ang author ng serye na si Togashi ay pinalanong maging makasaysayan ang pagtutuos ng dalawang karakter. Makikita mo talaga na ito ang labang pinakapinagandaan ng may akda. Halimbawa dito ang pagpapakilala ni Togashi kay Kite sa unang kabanata pa lamang ng kwento para maging role model ni Gon. Paraan ito upang maging mas malalim ang hugot ng bata kapag namatay ang Hunter. Bukod dito, sa bawat arc din ng istorya, pinakita ni Togashi ang unti-unting paglakas ni Gon kasabay ng unti-unting paglabas ng kanyang tunay na pagkatao. Paraan ito para di na tayo magulat sa pagbabagong anyo ni Gon. Ang mga paghahandang ito ni Togashi mga idol ang nagpapatunay na espesyal talaga sa kanya ang laban nila Gon at P2, kaya deserve nitong mapunta sa unang pwesto. Ang pangalawang dahilan mga idol kaya nasa top 1 ng labang ito ay dahil binago nito ang typical na anime fights na napapanood natin. Hindi hinamon ni Gon si P2 dahil may gusto siyang iligtas na mundo at hindi niya ito kinalaban dahil kailangan itong gawin para maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Tinapos ni Gon si P2 dahil sa matinding kalungkutan. Nawala na ng pag-asa si Gon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa sinapit ng kanyang kaibigan dahil naniniwala si Gon na kung malakas lamang siya ay maililigtas niya si Kite. Nagdulot ito para lumikha siya ng panatang nagbibigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihang tataglayin niya pa lamang sa hinaharap, kapalit ng kanyang buhay. Ang pangatlong dahilan mga idol kaya nasa top 1 ng Gon vs P2 ay dahil sobrang angas ng labang ito kaya ang laki ng impact nito sa kwento at kaya hindi makakalimutan ng kahit na sino. Sa labang ito nakita natin ang sabay na pag-iyak nila Gon at Killua. Sa labang ito nalaman natin kung bakit si Gon ang bida sa istorya. Sa labang ito nakita natin ang pinakamalalakas na kapangyarihan sa kwento. Andito ang Nen Transformation, Nen After Death at Nen Vow na nagpanginig sa kalamnan ng mga fans ng kwento. Sino bang hindi titindig ang balahibo sa eksena kung saan unti-unting nagtatransform si Gon? Sinong hindi magugulat noong nagbitaw ang Hunter ng mabilis sa sipa at malakas na suntok kay P2? At sinong hindi kikilabutan noong pinaslang ni Gon ang Royal Guard sa pamamagitan ng kanyang hindi masukat na kapangyarihan? Ang eksenang ito ay tumatak sa isipan ng lahat ng mga fans bilang isa sa pinakamagandang rage scene sa anime at kinikilala ng maraming manonood bilang best fight o top 1 fight sa Hunter x Hunter. Ito po ang aking paliwanag sa top 10 fights ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!